Si BBM, sabihin ko sa inyo, may listahan ako ng 5 bagay na impeachable offense niya. Pero sa tingin niyo, papasa dyan sa House? Of course, hindi. Red flag din yan si Martin eh. Magkatabi kami niyan sa airplane nung kampanya. May sinabi ako sa kanya, may sagot siya sa akin. Pero yes, imagine niyo, meron tayong speaker na on record, on paper, in another country, na tumanggap ng suhol. Kasi nga, sa simula, sinabi ko, gusto nila impeachment. Hindi nila magawa kasi wala silang kaso for impeachment. So, ang ginagawa nila dyan, nagfi-fishing sila na nagfi-fishing, gahanap sila ng hanap. Alam nyo, before ako umupo, alam ko, impeachable officer ako. So, binasa ko yan. Ano ang impeachment? What are impeachable offenses? Ano ang pwedeng gawin mo na ma-impeach ka? Binasa ko yan lahat. Mga kabanat, pwede kayo mag-escape sa video na ito, pero mag-i-intro lang ako about sa nilalaman ng video natin na ito. So, ang nilalaman ng video na ito na mamaya mapanood nyo, una, may pinahakyaw dito si BP Sara patungkol kay House Speaker Martin Romualdez, na ito daw si Martin Romualdez ay tumatanggap ng suhol. Suhol, bayad. Yung ka lang kung anong klaseng suhol yan, kung ano bang binayad sa kanya, kung anong gagawin ni Martin Romualdez. Kaya ang nagsusuhol sa kanya, mga kabat, hindi dito sa ibang bansa, kundi sa ibang bansa yung nagsusuhol daw mga kabanat. Yun ang nagsusuhol daw. Taga ibang bansa daw yung nagsusuhol. Pangalawa, may hinayag din si BP Sara Duterte na si President Bongbong Marcos daw ay may may listahan daw itong si BP Sara na 5 na daw na nilista niya na itong si President Bongbong Marcos. May mga kaso na pwede nang mai-impeach. 5 na daw ang nililista niya. So, hindi, alam naman natin, hindi yan papasa sa kahit sabihin natin totoo yan, lalong kung igagawin yan, maaling magkainitan talaga. Pero sabi ni BP Sara, nilista niya lang, pero hindi naman niyang gagawin. Kasi, alam niyo man, hindi naman talaga mananaig yan sa Kongreso. So, yun. So, pangatlo, itong ginagawa daw ng Kongreso ngayon ay nagpipishing, naghahanap ng butas, para ma-impeach itong si BP Sara. So, hindi ko magkakamali kung halimbawa lang, kung na-impeach ata si BP Sara, hindi ko alam kung sinong uupo o di kaya si Martin Romualdez, mga kabayan, parang yun ata sa saligang batas. Parang House ata yung magti-take over sa Vice Presidente. Hindi ko alam, pakikorek ako kung tama. So, yun ang nakikita ni BP Sara na ginagawa ngayon ng House, nagpi-fishing para sa impeachment, makapagbuo sila kasi ngayon wala silang makukuhang para mapatutunayan na i-impeach itong si Sara. Kaya ngayon napapansin ni Sara Duterte daw yung ginagawa ng hearing, kahit daw nagsasalita itong COA, parang hindi daw pinapaniwalaan na mismo itong mga congressman kasi may mga agenda. So yun ang nilalaman sa video na ito, mga kabanan. So ito, panoorin nyo na ito. Mamaya na ako magko-comment ulit kung kailangan sa gitna siguro. So ito, panoorin nyo. Half-hearted din yun na ginaganon niya. So okay, sige. May red flag din yan si Martin eh. Magkatabi kami niyan sa airplane nung kampanya. May sinabi ako sa kanya, may sagot siya sa akin. Pero yes, imagine niyo, meron tayong speaker na on record, on paper, in another country, na tumanggap ng suhol. So, yun, nabanggit niya naman na
tumatanggap ng suhol itong si House Speaker Martin Romualdez. Pero nung kampanya yan mang binabanggit niya kampanya. So ibig sabihin medyo iwan kay anong year yun na suhulan yun. Wala, hindi naman binanggit nung tinanong sa dito, hindi naman niya sumagot. Ito. Ma'am, can you elaborate lang po yung speaker on record? Kailan ba yung speaker part? Kailan yung Martin Romualdez part? After November? After opening ng House, yes. Let's talk about ng confidential funds ng the House regarding po sa DepEd and the OVP's confidential funds. Yes, as I said, antayin natin yung next hearing ng House. Good governance. Masyado pa kasing maaga. Oo, masyadong maaga sagutin sila. Walang lumalabas eh. Gusto ko lumabas so that pwede akong magsalita. Wala. Kahapon, wala naman. Ang lawmakers were questioning about the... Pinakusulpinan nila yung mga tao nyo? Yes. Ang position ko dyan, sa DepEd, hindi na ako nakikipag-usap sa kanila doon. Sabi ko, kayo nang bahala ko anong gusto nyong gawin dyan. Pero dito sa Office of the Vice President, sinasabihan ko yung mga tao na kapangalan, kung ano yung gusto mong gawin, yun ang susuportahan ko. Kung ayaw mo umattend, susuportahan kita. Kung gusto mo umattend, susuportahan kita. Hindi ko pipilitin kung ano yung dapat mong gawin. Mag-decide ka, and then kung ano yung path, if you decide on the path that you will take, I will support you on that. So, hindi pa kami nagkausap nung merong mga subpoena, hindi pa kami nagkausap kung ano yung gusto nilang gagawin. Basta sinabihan ko sila, I will be with you every step of the way. Sinabihan ko din sila, kung ang decision mo ay magpa-detain, sinabihan ko din sila, sasamahan kita doon sa loob ng detention. Walang problema yan sa akin. Kasi hindi naman lahat ng mga tao kasi sanay sa pressure, sa stress. Hindi sila sanay sa mga ganyan na ilalagay ka sa national TV, papahiyain ka. Hindi lahat ng tao nakakapag-isip ka agad kung anong gawin, kung anong sasabihin. So, some of them really are saying na pa-detain na lang ako. And then, sabi ko sa kanila na, okay, walang problema yan. Samahan ko kayo sa detention. Sorry, on the issue of budget naman, since parang final na sa House part ng 733 million, what would that mean for the OVP satellite offices? Would that mean like total shutdown of 10 OVP satellite offices? Inaantay namin yung GAA. So, pag nandyan na yung General Appropriations Act, alam na namin kung ano, ilan. And then meron na kaming mga options ngayon. Unfortunately, hindi namin siya ma-finalize kasi yung mga options namin kasi hindi namin talaga nakikita kung ano yung nasa batas. Hindi pa kasi batas yung GAB. So, antayin namin. Pag nakita na namin kung ano yung numbers, then pipiliin na namin anong options para sa Office of the Vice President. But rest assured, patuloy yung trabaho ng Office of the Vice President para sa bayan. Kung ano man yung kaya namin base sa kung ano yung budget, ibibigay namin yan sa taong bayan. Well, can we explain lang po? Last question, please. Good Government Committee hearing, lawmakers were questioning po about the 16 million pesos po na inasta ng OVP, pati po ng confidential funds ng 2022 po, na nagasta yung 11 days para daw po sa rental ng safe houses. One lawmaker even asked po na yung 5 million naman po na nagastos ng 2023 sa third quarter po ng OVP confidential funds, nagastos lang po sa loob lamang, sa loob ng 79 days. So parang kakapagtaka rin daw po sila na bakit yung 16 million pesos nagastos po sa loob lamang ng 11 days. So,
can you give us an explanation po kung paano po ba nagasta nga raw po itong parte po ng confidential funds mo? Okay, sige. Last question na yan, ha? Last question na yan. Last question. Okay. Unang-una, nag-explain kami lagi sa Commission on Audit kung paano ginastos yan. Lahat ng hiningi ng Commission on Audit, binigay namin. Meron kaming mga hindi nabigay, sinabihan kami ng Commission on Audit, kailangan namin yan. So, we fully cooperated and participated and submitted to the Commission on Audit with regard to the confidential funds. Alam niyo, hindi nakakapagtataka sa gobyerno ng gumastos ng millions araw-araw. Kami doon sa DepEd noon, pumipirma kami billions in one day para maglabas ng pera. So, hindi nakakapagtataka ang 5 million, 10 million in a day. Pirma lang yan. Tapos lalabas na yung pera. Ibabayad na yan kung saan yan ibabayad. And then, babalik na yung documents para sa ganyan. Ganun talaga ang gobyerno. Gumagastos siya everyday para sa mga projects niya. And sometimes, it's not millions, billions ang pinipirmahan ng mga opisina ng gobyerno para sa projects. Okay? Yes. Maraming salamat. Sabi ko po mas mahal pa rin po yung ginasta sa safe houses po na yun. Parang luxury hotel sa mga mamahaling kondo po sa Metro Manila. Kasi ang ginagawa nila, Ito yung sagot ni BP Sara sa binabatikos ngayon. Kasi parang yung kung ano-ano na parang nangyari kasi ngayon mga kabanat, si BP Sara sinusundan ng isyu. Bawat galaw ni BP Sara ay binibigyan ng isyu. Itong tanong ng media patungkol ito sa lumabas ngayon na pinost nga ito ni Dante Maravillas patungkol sa safe house daw ni BP Sara na umabot ng 49 million a day yata. 49 million ang bayad every day. Ito namang sagot ni BP Sara patungkol doon. nag-audit na sila. Kaya ako hindi sumasagot doon balikan ko konti. sa kanila. Nasiwa nila, nag-audit na sila. Kaya ako hindi sumasagot doon sa kanila kasi ang ginagawa nila, sila na yung nag-audit. Hindi naman yan tinanong ng Commission on Audit. Ang hiningi lang ng Commission on Audit, ano yung documents para sa mga expenditures. So, sinubmit namin yon. And in fact, nakikita nila yun kasi sinubina nila lahat ng documents. The thing with the hearing, So, yun pala mga kabanat, i-stop ko lang kasi papasok na yan sa hearing eh. So, kaya pala na napakalaki-laki, ayon sa paliwanag dito, hindi naman daw hiningi. Kumbaga, ang hiningi lang ng Commission ng Audit, yung document. Hindi naman hiningi pala yung kung magkano ang renta ng bahay, kundi yung dokumento. Ibig sabihin, lahat-lahat ng mga expenses o mga ginastos doon sa building na yon ay sinamasama na. So, parang ang ginawa dito ng house, tama, pakikuri ko kung tama pag-intindi ko, ang ginawa ng house pala, ultimo halimbawa, yung pagkain, kung ano pang gugulin dyan sa loob ng house na yan, ay sa loob ng safe house na yan, o siguro sasakyan, o rent ng sasakyan, sahod ng mga gwardiya, halimbawa, sinama-sama na yan doon sa isang dokumento. Ang ginawa ata ng house, itong pagkakaintindi ko, ang ginawa ng house pala ay convert yun into rent. Halimbawa, 1 million, 2 million. Sa 2 million na yan, kasama na yan dyan yung rent ng sasakyan, bayad na sa pagkain, at etc. kasi kabuhang expenses yan. So, ang parang pagkakaintindi ko, ang ginawa ng house, kinonvert yan into rent lang. Kaya nagkabuhol-buhol. Ayun ang problema. Yun ang problema mga kabanat. is kung makikita mo, kahapon, hindi ko napanood, kaya hindi ako makomment, pero nakita ko sa transcript,
na kahit anong sabihin ng tao na nakaupo doon, ng resource person, kukontrahin siya noong nagtatanong. Walang tamang sagot sila tatanggapin. Kahit yung COA na mismo ang nagsabi kung ano yung trabaho niya, hindi nila tinatanggap na sagot. Kasi bakit ba? Kasi nga, sa simula, sinabi ko, gusto nila impeachment. Hindi nila magawa kasi wala silang kaso for impeachment. So, ang ginagawa nila dyan, nagpi-fishing sila na nagpi-fishing, hanap sila ng hanap. Alam nyo, before ako umupo, alam ko, impeachable officer ako. So, binasa ko yan. Ano ang impeachment? What are impeachable offenses? Ano ang pwedeng gawin mo na ma-impeach ka? Binasa ko yan lahat. Si BBM, sabihin ko sa inyo, may listahan ako ng 5 bagay na impeachable offense niya. Pero sa tingin niyo, papasa dyan sa House? Of course, hindi. Diba? Ano mga nilista ninyo? Last question. Hindi ba kayo nakapagod? I mean, Last question. grabe ang energy ninyo. Ma'am, DepEd official, Yung taga-DepEd si Atty. Osias, sinabi po niya na may nakanap dito siyang sobre, katulad ni yung Secretary. Magkano sabi niya? Yung envelope na yan, kaya ako sinasabi kanina, antayin natin yung next hearing. Kasi hindi pa siya enough eh. Ang gusto nila kasing palabasin sa mga tao, yung envelope na yan, galing sa, yung pera na yan, galing sa confidential funds. Yun yung gusto nilang i-portray sa public. Para yung perception ng tao, ay, hindi talaga ginamit para sa ano. Pero kasi, para sa akin, kulang pa siya. So, inaantay ko yung next hearing. Bago ko pag-usapan yung envelope na yan kasi kasama yan dun sa triangle. So, hindi po siya? Yes! No. Hindi yan sagot sa tanong mo. But no, I will not answer questions anymore. ma'am yung DepEd po, meron daw po Yes. Marian. Thank you. Thank you. Yung sa sundalo. Thank you. Meron daw pinasang certification ng DepEd na galing sa mga soldiers na pinapalabas na yun sa youth. Leadership Sabi, totoo ba yun, ma'am? Ginamit ko yung Hindi ginamit ang confidential funds sa AFP. Hindi din siya ginamit sa YLS. Ginamit siya supporting information doon sa mga areas kung saan may nakuha na reports na at risk ang mga bata. Walang binigay na CF sa AFP. Walang binigay na CF sa YLS. Yung YLS lang ang tinanong. Sinabi namin, ito yung areas at risk. Sabi na yung AFP, okay, gawa namin ng paraan. Based on information we gathered doon sa baba. So, yan mga kabanat, yun ang atong video. So, nakita nyo mga sagot kayo ng humusga dyan sa mga sagot ni BP Sara sa tanong ng mga media. Parang lahat ata na sagot na, pero yung iba, sabi niya, parang ginagawa pala ni Sara Duterte ngayon, yung kanyang show na ito, yung parang nagtayo siya ng conference room na bawat hearing ata ng Senado o Kongreso ay sasagutin niya dito mga kabanat. So patungkol sa envelope na nakaraan, nakita natin na nag-iyak-iyak pati yung nagbigay, nakita natin na retired sa DepEd din ata. So sasagutin ni Sara sa sunod daw, kaso hindi pa daw enough yung, kumbaga, gusto niya sasagutin kapag nag-hearing ulit ang Kongreso, kasi masasayang lang siguro ang sagot niya kung sasagutin niya ngayon. Mas maganda na siguro after hearing
kung yun ang issue ay yun ang sasagutin niya. So, inyo nakita, napakaraming issue, pati si President Bongbong Marcos ay mayroong 5 daw na impeachment offense na kung idadaan daw sa mayroon na daw nililista niya, mga kabanan. So, reaction about dyan sa mga sinabi ni VP Sara, comment sa ilalim, mga kabanan.